Na-dismiss na ang kaso for child support. May agreement pa. At ang nakalagay pa sa order, dismissed with prejudice. Tapos na ba ang laban ng bata para sa sustento? Hindi na ba siya pwedeng humingi ulit ng support sa kanyang tatay? Pag-usapan natin ang kasong De Asis versus Court of Appeals, GR number 127578, decided on February 15, 1999. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, ang ina ng minor child ay nag-file ng kaso for maintenance and support laban kay Manuel. Ang allegation, siya raw ang ama ng bata at hindi siya nagbibigay ng support. Pero dinipensahan ni Manuel na hindi raw niya anak ang bata. Dahil daw hindi siya ang ama, wala raw siyang obligasyon para ito ay bigyan ng support. Dahil dito, nagkaroon ng manifestation ang panig ng bata na parang magiging futile o useless na ipagpatuloy ang claim for support dahil dinideny ng lalaki ang paternity. Nagkasundo ang dalawang parties. Ini-withdraw ang support case. At hindi na rin itinuloy ng lalaki ang kanyang counterclaim. Ang kaso ay na-dismiss at ang nakalagay sa order, dismissed with prejudice. Later on, may bagong complaint for maintenance and support na naman na na-file para sa bata. Ang depensa ni Manuel, bawal na raw ito dahil may previous dismissal with prejudice. In legal terms, ang argument niya ay res judicata. Ibig sabihin, tapos na raw ang issue at hindi na pwedeng ulitin ang kaso. Pero hindi pumayag ang Supreme Court. Una, ang right to receive support ay hindi basta-basta pwedeng i-waive, i-renounce o ipagpalit. Ang support ay nakaugnay sa pangangailangan ng taong dapat suportahan lalo na kung bata. Hindi ito ordinaryong utang na pwedeng basta kalimutan o isuko. Ikalawa, future support cannot be the subject of compromise. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkasundo ang parties na parang isinusuko na ng tuluyan ang future support ng bata. Ang future support ay nakadepende sa pangangailangan ng bata at sa kakayahan ng taong dapat magbigay. Habang may pangangailangan, maaaring magkaroon ng cause of action for support. Ikatlo, kung issue ang paternity or filiation, hindi ito dapat basta iwan sa will, agreement, denial, o admission ng parties. Ang existence or non-existence ng filiation ay kailangang judicially established. Court ang dapat magdeklara, hindi simpleng kasunduan lang ng mga partido. Kaya kahit may earlier dismissal with prejudice, sinabi ng Supreme Court na hindi ito automatic na hahadlangan ang later action for support. Pero dapat nating linawin na hindi ibig sabihin ito na automatic na panalo agad ang bata sa support case. Kailangan pa ring patunayan ang filiation or paternity, especially if idinideny ng tatay. Hindi pwedeng basta isara ang karapatan sa support dahil lang sa previous compromise, withdrawal, or dismissal ng case. Ang child support ay hindi ordinaryong claim na pwedeng basta ipagpalit, i-waive, o kalimutan sa kasunduan. Kapag ang pinag-uusapan ay future support at civil status, public policy ang involved. Kaya mas mahigpit ang batas. Sa kasong ito, the Supreme Court dismissed the petition of Manuel De Asis. Hindi pinabura ng Supreme Court ang argument niya na barred na ang second case by res judicata. Ini-affirm ng Supreme Court ang ruling ng Court of Appeals na nag-sustain sa trial court order denying his motion to dismiss. Sa madaling salita, pinayagan na magpatuloy ang second complaint for support. Hindi tinanggap ng court ang argument na tapos ng laban ng bata dahil lang sa earlier dismissal with prejudice. Ang ruling ng Supreme Court, the second action for support may still prosper
notwithstanding the previous dismissal with prejudice. Dahil ang right to support cannot be renounced. Future support cannot be compromised. At ang paternity or filiation, kapag disputed, must be judicially determined. Ang bottom line sa kasong ito, hindi pwedeng basta isuko ang karapatan ng bata sa support. At kung denied ang paternity, hindi iyon ang katapusan. Kailangang dumaan sa tamang proseso, ebidensya at judicial determination. Kaya kung may bata na humihingi ng sustento at dinideny ng alleged father ang paternity, hindi automatic na tapos ng usapan. The court must determine the facts at kung mapatunayan ang filiation, maaaring magkaroon ng obligation to support. Mag-follow po sa ating channel, Attorney Bel Lucila, for more legal discussions for Filipinos. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.